Sa dami ng uso ngayon, ito pa rin ang top choice suotin pagdating sa mga important event. Ang barong Tagalog. Timeless kasi ang mga pambihira at elegant designs nito. Pero from classic designs, nagbagong bihis na rin ng barong. Hindi daing o nilabhang damit na sinampay, pero karaniwan na ang pagbibilad gaya nito dito sa Lumban, Laguna. Mga telang may disenyo para sa barong Tagalog. Negosyo ito ng 24 anyos na si Neil. Sinimulan niya ito kasama ang kanyang asawa noong 2022. Pareho sila nagtapos sa kursong BS Mathematics pero mas pinili nilang magnegosyo. Sobrang layo po talaga nung pagbabarong sa inaral namin. Pero ayun, nung kasi parang hindi mag-work sa amin yung corporate. Kung gusto namin magtrabaho, kaya namin magtrabaho ng ilang araw sunod-sunod. Pero kung gusto namin magpahinga, pwede kaming magpahinga po. Ang pamilya ng asawa ni Neil na si Shaina, supplier ng binurdahang tela sa Divisoria. Dahil dito, naisipan nilang pasukin na rin ang pagbebenta mismo ng barong. Ang unang nilang kliyente, kaibigan nilang mag-asawa. Gumraduate ng UP, nagpagawa. Then ayun, okay naman po. Naka-chamba nung una. Wala raw silang puhunan dahil nagpapa-down payment sila sa mga customer at pinaikot lang ang pera. Dahil tinuturing na embroidery capital ng bansa ang Lumban, hindi naging problema ang mga magbuburda. Karamihan kasi sa mga taga rito, bihasa na. Sobrang talented po nila. Ngayon, kahit anong design namin, ginagawa nila ng paraan para mas gumanda pa, ma-elevate. Maproseso ang paggawa ng barong mula pagdidisenyo, pagbuburda, hanggang paglalaba at pagpapatuyo ng tela. Masasabing labor of love ang paggawa nito. Hindi daing o nilabhang damit na sinampay, pero karaniwan na ang pagbibilad gaya nito dito sa Lumban, Laguna. Mga telang may disenyo para sa barong Tagalog. So maniniwala ba kayo na ito po ay gawa sa pinya? Ayan, ganyan ho ka sinsin, ganyan ka busisi. Itong telang ito na pwedeng gawing barong, pwedeng sa babae o sa lalaki, basta itong tela ito. Gawang kamay ho ito ha, hindi ho machine to. Ito ho ay pag isinuot, ano ho siya, yung breathable, ayan no, may butas-butas ho siya, ayan. Magpresko, ika nga. Ang presyo ng barong depende sa disenyo at telang ginamit. May gawa sa pinya, silk at abaka. Ang barong na ito dinisenyuhan gamit ang kalado embroidery style. Kilala ang Lumban sa estilo ng burdang ito. It's like a lace-like pattern. It is done by hand. Meron siyang butas-butas. It's an open thread work. Tumatagal ng 4 hanggang 6 na buwan ang pagborda sa isang barong. Pinagtutulungan ito ng ilang tao na tinatapos sa kanilang mga bahay. Kasi nga, it's an art eh. We can rush things pagdating sa art. Pag minadali natin lalo silang nahihirapan. Kumbaga, naman sila, tao din sila. Kailangan nila ng pahinga at ng sarili nilang oras. Pwede rin magdagdag ang mismong kliyente ng ibang disenyo, gaya ng traditional design na ito na may kasama pang iba't ibang icon o logo. Gusto ko kasi nung groom, yung client namin, na mag-add ng personalized touch sa kanyang barong. Kumbaga dito, nag-add kami ng Dota icon, and then the UST logo, and then kung ano-ano pang gusto nyo ang icons. Mas modern naman ang disenyo ng barong na makulay pang millennial at Gen Z. Ang idea namin is yung magtanong sa client, kumbaga kung anong gusto nila. Kaya nga po siya likhani mo. Kumbaga likhani mo is a collaborative effort. May mga clients kami na nag-suggest, pwede po kaya gantong design, modern design. So ayun, nag-try kami. Mabenta raw ito ngayon lalo na sa mga gustong i-express ang kanilang personality sa susuotin nilang barong. May mga burda rin ginamitan nila ng makina gaya nito. Sa mahalagang okasyon sa ating buhay, pinaghahandaan natin ang ating isusuot. Dapat espesyal.
Sa video na ito na in-upload online, makikita si Tatay Raul na iisa lang ang polong isinusuot sa graduation ng kanyang mga anak mula pa noong 2013. Bigay raw ng kanyang kapatid ang polo. Kasi sabi ko, disyente, puti. Oo nga. Parang sabi ko, papabuinas. Eh bakit ayaw niyo bumili na bago? Bihira naman kasi siya Nasuotin? Hindi, nasuotin. Parang bago pa rin ang dating. Sino naglalaba? Ako lang po. Kanya Hindi pinapalaba kayo? alagaan kamay. Masyado kayo maingat, ano? Hindi nakatapos ng pag-aaral si Tatay Raul, kaya pinilit niya mapagtapos ang 4 na anak bilang company driver. Ang thinking niya kasi parang ito po yung swerte niya kasi hirap din po kaming pag-aralin lahat eh. Polo ba yan o barong? Plain white polo shirt. Okay. Malambot yung tela niya eh. Cotton, tapos puting-puti naman, walang mancha. At dahil isa kayong ulirang ama, may regalo kami sa iyo, Tatay Raul. Kailangan niya na itutulog. Ay, ang ganda! Pandagdag sa legendary polo mo. Ayan na po. Anong pakiramdam sa katawan pag isuot? Mahusay po. Anong okasyon isusuot ngayon yan? Sigurado itong bunso ko po pag kinasal. Bagay na bagay kay Tatay yung baro. Kasya ho sa inyo, wala kayo. Oo, maganda. Entablado na lang ang kulang, Tatay Raul. Karamihan sa mga kliyente ni Neil sa kanyang barong business, mga ikakasal. You can never go wrong nga raw kapag classic ang style, lalo na para sa iyong special day. Ang mga barong ni Neil abay umaabot na rin sa ibang bansa. After 3 successful years, nakapagpatayo na ng physical store si Neil dito mismo sa Lumban. Nung nag-start po kami, nakita pa lang po kami ng let's say 5 to 6,000 per month po. Pero ngayon, after 3 years po, na-build namin yung page namin, tsaka yung brand, nakita na po kami ng 6 digits po per month. Sa Lumban, ang pagbabarong ay hindi lang hanap buhay kundi isang pamana. Kasabay ng pag-asenso ang pagbuhay sa kultura ng sariling bayan. Yan ang kitang strong sa barong, negosyong proudly Pinoy.